Magandang araw Pilipinas, bayan kong liag, kumusta po kayo lahat? Ito tayo nagbabalik ngayon sa social media. Nakakapagod na kasi, nakakapagod ng manahimik. Ayoko na sanang magsalita pa, ayoko na sanang ipagpatuloy itong channel na to, pero hindi ko na matiis na ganito yung nangyayari, na masyado na tayong binababoy ng mga nasa kapangyarihan na to. Gusto ko lang sabihin kung ano yung aking saloobin at magbigay din ng komento tungkol dito sa mga nangyayaring ito at bakit kaya ganito ang nangyayari. Okay? Dahil nung napanood ko to, medyo natatawa ako, pinaghalong natatawa, nagagalit. Sobrang nakakagalit na tong mga pinaggagawa nila. Okay, pakinggan natin tong presidente nyo. Salita si Marcos Jr. at mapansin nyo na parang tila bangag na bangag, kagaya nung gabi na nagpa-interview siya nung pinakidnap niya si Tatay Digong. Ganito na naman itsura niya ngayon. Ngayon sabi niya dito ay wala daw kinalaman na ang PNP at NBI. Nung 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. Nung natapos na, saka ka magme-message. Siguro dahil ikaw ay kasabwat, minomonitor mo kung tagumpay ba o hindi. Dapat sinabi mo nung paumpisa pa lang, uy, itigil nyo yan. Agree ako dyan, Idol Jojo, agree ako dyan. Mamaya sasabihin ko yung komento ko. Ang una kong nabalitaan na natutukan ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John V. Primulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at tinanong ko sa mga NBI. Kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Anong sense nun? Bongbong. Anong sense nun? Trabaho mo ba yan na na ikwento sa amin na kung ano ba yung mga nakita? Alam na namin yan. Ganun katanga ang tingin mo sa bawat Pilipino na kailangan mo pang ipaliwanag sa amin kung ano yung mga nakita doon. Ginagawa mo talaga kaming kasintanga mo no? Pambihira talaga. Tsaka hindi ko magets kung bakit kailangan mo pang kailangan mo pang gawin yan. Ang kailangan mo lang naman gawin, ipatigilin mo yan, yung kaguluhang nangyayari dyan. Ikaw ang head of executive, under mo ang NBI, kaya isang salita mo lang, titigil yan. Kung si Tatay Digong yan, kapag kaganyan, nung panahon ni Tatay Digong natatandaan ko, pagka meron mga ganyang senaryo, lalabas na kagad siya, hindi na siya mag-aantay ng wala nang, hindi nalilipas ang ilang araw. Kailan ba nag-umpisa tong kaguluhan na to? Kung di ako nagkakamali, 3 araw na ngayon. 2, tama. Kailan ba nangyari yung Lunes, Martes, Miyerkules? So tama, 3 araw na ngayon. Dapat nung Lunes pa lang, nagsalita ka na.
Inantay mo pa umabot sa ganitong araw. Ano to? Ay nako, Bongbong Marcos. Hindi mo kami mapapaikot. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Natatawa na lang talaga ako. Ay nako, mamaya sasabihin ko bakit. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 Anong rin resolution kaninang ng hapon, Supreme Court? ay Meron na ba? sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Umalis kayo dyan, yari tayo dyan. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. Nag-agree kayo? So, ibig sabihin, may ginawa ka nga. So, nag-agree kayo na i-pacify kasi meron ka talagang We ginawa. agree that Agree. Oh, tama. Totoo 'yun kasi kung wala sa utos mo yan, hindi kikilos yung mga yan. Sus. Pambira. Napaka-imposibleng hindi mo alam yan, Bongbong Marcos. the thing to do now is to tell our people all to calm down. And Tsaka dapat, umpisa pa lang, nung Lunes pa lang, dapat nakialam ka na. Napakalaking gulo na yung ginawa nila nung Lunes para pigilan si Senator Bato na pumasok. Nagkagulo na. Ngayon ka lang lalabas. Naku, Bongbong Marcos, huwag mo kaming paikutin. we'll get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang, o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Okay, hindi gobyerno ang may gawa nito. Paano nangyaring may nakapasok doon? Napaka-imposible naman. Napakahigpit dyan sa Senado ako. Pag namamasada ako at meron akong pasahero na papasok dyan or pipick upin dyan, sobrang busisi ng mga dyan, mga guard dyan. Sobrang higpit. Paano may nakapasok? Ha? Yun ang kailangan mong ipaliwanag. Saka ang tanong, bakit wala yung minority doon? Yung majority lang ang nandun. Bakit kaya? Tapos di ba meron daw ayon kay Alan Peter Cayetano, meron daw 4 sa kanila na sinabihan na umalis na diyan. At meron daw mangyayari. Bakit kaya ganun? Saan kaya galing yan? Ay nako, Bongbong Marcos. Pero ito, meron akong napapansin dito. Tingnan nyo yung mata ni Bongbong Marcos. Ayan o. Tingnan nyo mabuti. Bakit ganyan? Magang-maga yung mata niya. Ano yan? Umiyak ka? Ano yan? Manas ba yan? O hindi ka ba nakakatulog? Ba't kaya ganyan yung mata mo, Bongbong Marcos? Paki-explain nga. Tsaka ikukumpara natin doon sa kasunod na na video. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Huwag ka na mag-deny. Naalala ko tuloy itong sinabi mo noon sa KOJC. Lahat ng Ayun, pumasok na pulis, hindi arma, walang baril, kahit O yan. Tingnan hindi nyo. kami gumamit ng tear gas. Okay. Una, yung binanggit niya dyan, sabi niya, walang baril kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Alam nating lahat na nagsinungaling siya dyan. Ngayon, masasabi niyo ba na hindi siya nagsisinungaling? Tigil-tigilan mo kami, Bongbong Marcos. Tsaka tingnan mo yung mata niya dito. Oh, ang layo. Balikan natin konti. Itong sinabi mo noon. Diba? Ayan ang layo. Ang diferensya yung itsura ng mata mo ngayon sa mata mo. Bakit kaya ganyan, no? May sakit ka ba? May sakit ka ba, Bongbong Marcos?
sa KOJC. Lahat ng Di ba? pumasok na pulis, hindi Di ba? Ang layo ng diferensya, oh. Oh. Mukha siyang may sakit, eh. Ako nagtatanong lang ako, ha. Hindi ako hindi ko sinasabing may sakit ka. Tinatanong ko lang, bakit ganyan na itsura mo? Ba't nag-iba yung itsura mo? Sobrang layo sa dati. May sakit ka ba, Bongbong? Yan ba ang dahilan kung bakit tila baga minamadali nyo ang lahat? Hindi kaya ganun. Ay nako, Pilipinas, kayo na humusga. Subukan nga natin, baka may laman pa to. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Sinungaling. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? So ayan, ganyan natatapos yung video ni Sir Jojo de Guzman. Maraming salamat, kapatid. Pero ako, eto talagang reaction ko. Bakit kaya masyadong minamadali ang lahat, ang impeachment? Pinipigil nila si General Bato para makapasok doon, tapos ganyan nangyari tong kaguluhan to simula nung Lunes hanggang ngayon. Sobrang gulo. Nung Lunes tahimik ka, ngayon since pumalpak ka na, saka bigla kang lalabas. Bongbong Marcos, napaka-questionable ng paglitaw mo ngayon. Dapat nung Lunes ka pa lumabas, hindi ngayon. Ay nako, Bongbong Marcos, wag mo kami paikutin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Siguro pinakamaganda mong gawin, mag-resign ka na, kasi wala ka na ibang pupuntahan. Baka sakali maawa pa mga Pilipino sa'yo. Siguro hanggang dyan na lang, mga kababayan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi.